Hi guys! Good morning! Happy weekend po sa lahat. Ayan, katatapos lang po natin maglaba. For today's video po guys, ayan, naghahanda po tayo ng breakfast ng mga bata. Hindi ko alam ang oras kung ano na. Breakfast pa lang, breakfast. Alas 10 na po guys, alas 10. Pagkatapos ko lang maglaba, maglinis at saka manghugas. Yung mga bata is nandoon sa kwarto. Stipot lang po muna sila doon sa kwarto habang tayo'y asikaso pa sa breakfast nila. Kahit walang klase guys, maaga pa rin po tayong nagising dahil nga may labahan natin. Sardinas po, sardinas, dalawang sardinas, dalawang itlog, tas linagyan ko po ng cornstarch. Tas syempre, tinimplahan natin guys. Medyo matagal-tagal na hindi na po tayo nakakaluto ng ganito. Walang maisip na iuulam. So, ayun. Nagano muna tayo sa tindahan, nag-harvest. Siguro mamaya na yung masarap na ulam. Kasi hapdi lang yung mga trabahante ngayon. Isip-isip muna tayo ng mauulam nila. Medyo malaki yung apoy. Lumaki. Lumaki. Tumubo. Yan, tingnan nyo. Tumubo. Parang butsi na guys, parang butsi. At nakapagsaing na din po tayo. Ayan, nakaluto na po tayo guys. Ayan na po yung sardinas at saka itlog. Yung sabaw ng orsos ng sardinas, hiniwalay ko lang para po isawsaw nila yung pati sardinas or isasabaw. So, tatawagin na po natin yung mga kiddos. Ayan na sila. Kakain na. Pre, anay. Pre. The name, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The name, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sina, eat na, eat. Dali. Kain na po kami. Breakfast diretso po pananghalian. Ayan yung camera natin is nandiyan sa likod. Di pa, pabits. Hello. Yummy. Chop, babe. Chop. Diretso dugo. Ketchup. Yum. Sabaw ng sardinas. Okay. Sige lang, kailangan lang ito
Liliyo tayo ng dagat. Ating gawin-gawin ang mga para makapaglakas sa kanya ng dagat na malulungus ako. Masarap guys yung medyo crunchy. Maganda yung panahon ngayon. Mainit. Tamang-tama lang po sa mga labahan natin. Mga nilaban. Nagalit. Dalawang sardinas, dalawang itlog. Wal. Ulam na guys. Magaling yan si Duday. Kumakain lang na mag-isa. Yung ulo ni Papa Bitch yung nakikita. Hindi nakikita si si Gasolin at saka si dalawa-dalawa yung ulam ni Siya. Yan. Katulog ka na? Tiran mo si Kuya. Katulog na daw. Yan. Ang sarap guys. Kera, may tao? Baka may bumibili. Kumakawal si Shaira. At napaliguan na din natin si Shaira. Itong tatlo ang hindi pa naliligo. Yan, hindi pa yan naligo sila. Pero hindi naman sila madumi kasi dito lang sila sa loob ng bahay. Sa kwarto. Nagsiselfon, nagtatablet. Habang tayo'y busy sa likod. Butang eh. Saan may bisita siya, hinihintay pa niya yung bisita niya. Titirhan natin ng ulam namin, patitikimin natin. Patitikimin namin yung bisita ni Sansan. Yan, yung mantil ko, nilagay ko. Pinagsasabihan ko sila, baka pagtingin ko naman, meron na namang hiwa. Kasi yung yung unang mantil ko dito, nasira guys. Dahil napunit na. Oh, nag-aaway. Nasarap ng pagkain. Yung mga nila, yung mga paa nila sa silong, nagrambulan. Na-squat. Sinakain na. Nagsabihan ko sila na baka pagtingin ko uli, meron na namang hiwa. Kasi yung unang mantil ko, maganda pa pero may hiwa na. Wala ding umaamin kung sinong naghihiwa. Siguro,
Ilalagay ko din yung mesa ko dun sa loob ng tindahan para makita ko din kung sino naghihiwa. Mangyayari din po yun. Ilalagay ko sa loob ng tindahan. Andito na yung ano. Classmate ni ano ni Dad, kauna. Sansan. Kasi may alis sila mamaya daw. Dito muna magpapalipas ng oras kasi mamaya pa sila aalis. Andyan po. Mga ondong. Mga dong. Uy, Momo. Kakain si Duday. Momo timbaba dahil. Mama mo si Duday. Wala, isiya. Wala. Pinapapak. Hello. Pinapapak ni Siyo. Ayan guys, gabi na. Ayan. Ngayon lang po natin nadugtungan uli yung vlog natin kaninang umaga. Dahil na-busy po tayo, as in na-busy. Ngayon naman po is tahimik tayo. Ano na po yung oras, alas 8 na po. Tahimik po yung kabayan at ako lang po yung nandito dahil umalis po sila. Nandoon po sila sa plaza. Si Ronald naman is nandoon sa basta banda ng Katmundin dahil meron daw disco ngayon para sa sinulog. Yung mga bata naman sila Papa Beats at Christian nandun sa plaza. Hindi na po ako sumama sa kanila dahil syempre pagod tayo. Yung isasama ko sa kanila magsasaway lang naman din lang ako ng magsasaway. So dito na lang po ako sa tindahan dahil meron pang bumibili. Yun yung kasama nila si Christian, Papa Beats, tas si Duday. Si Sansan naman nandun din po sa barkada niya dahil nga sa sinulog ngayon meron pong mga tanawin po doon sa Katmon. Ako hindi na lang po ako sumama kasi napagod na. Ayan, pinapaano ko lang yung buhok ko, pinapatuyo dahil kaliligo lang po natin. So dito tayo sa tindahan natin, stay put muna, mag-antay-antay ng kung sino po yung bibili po. Ano po kasi ako kanina kasi masyadong mainit, parang natamad na po ako. Parang yung init kanina nakakaantok, so inanuhan muna natin, hinigaan ay inano natin po yung likod natin naman dahil medyo sumasakit, pero yun, relax lang. Pag nagre-relax po tayo nawawala. Yun, nagligpit tayo sa mga nilaban natin. Natuyo naman po lahat. Na bukas naman is ewan ko kung mayroon po akong labahan dahil naririnig ko lang po yung ng CR. May naliligo yung mga bata, kaliligo lang ng mga hapon ayun dahil umalis sila papunta ng magbibihis, maghilinis ng katawan. Yun, sabi ko sige, punuin na naman yung laundry basket. So yung ginagawa ko naman po ngayon, nandito tayo sa tindahan. So po tayo sa pupo, nangangapit bahay. Tinitingnan po natin kung saan po tayo makakaakyat na makaka-points po tayo. Napakatahimik yung namin ngayon, kapaligiran, na yung mga tao, yung nila punteriya is basta sa Katmon dahil nandun nang sinulog, kasi sinulog na ngayon
dito. Pag umaga yung naririnig ko po, tugtog ng sinulog. Na yun naman si Papa Bits nakikisabay din, nakikitugtog din ng ng sinulog. Maganda naman pakinggan po yung tugtog ng sinulog. Kanina, po tayo, nakahirit po tayong mag-intro nung matapos tayong maglaba. Nagluto po tayo ng namin ulam ng breakfast diretso tanghalian, na buti na lang po na nagluto ako dahil nakauwi yung dalawa, naghintay pa sa nila, sa kanilang sahod. Mga alas 2 pasado na po sila nakauwi. Tas yun, meron silang dalang ulam na lutuin din. Niluto ni Ronald, nakakain po sila is mga pasado alas 3 na. Tas yun, nagpahinga sila na nakatulog, pati yung mga bata nagising mga alas 4 na, alas 4 pasado. Yun, mga alas 4:55 na hinintay ko naman na magbayad sila sa akin. Yun, hindi naman po binayaran lahat yung nila, utang. At least nabayaran din po tayo kahit paano. So yun, nakabili na naman po tayo, nakadagdag na naman po tayo ng natin ng paninda. Kung ano po yung kulang. So meron pa naman tayong hinihintay na magbabayad, kung magbabayad po bukas. So yun naman po yung ibibili natin sa soft drink, kasi mga na lang po, 4 na piraso siguro yung soft drink ko na litro. Nakabili naman po tayo ng Sting, tapos yung Royal na sakto, pang cheeser po ng Kulapo, at saka nakabili din po tayo ng Kulapo at sigarilyo dahil yun po yung yung mabinta po dito. Tapos yung bar nuts, yun nga, yung palagi kong binibili, yung mabili talaga, yung naubos. Tulad kahapon, nakakita lang pa ko ng chicharon, isang pack ng chicharon doon sa binibilhan ko. Trinay ko lang, tag 100 po yung pack. Tapos binilang ko 100, nakaano naman po tayo, nakaganansya po ng 20 pesos. Naubos na kanina, so bukas bibili na naman po tayo. Hinahanap ng mga bata kasi tag 5 lang yung yung chicharon. Mga 3 piraso po yung laman ng kada isang parang retail repack ganun. Basta yung laman 3, sakto lang sa 5. Kasi yun, nakaganan siya naman po tayo ng 20 pesos. Bukas kung mayroon pa doon, bibili tayo mga 3 pack. Kasi gusto naman po nila yung chicharon, lalo na po yung nag-iinom, lalo na bukas linggo. Yun, hahanapin yung mga chicheria na bagay sa sa pag-iinom. O ngayon yung piatos ko 3 na lang yung maanghang. Bukas bili naman po tayo. Yun lang, roll lang po, bayad utang bili para hindi naman po yung natin, sera store. Iwan ko kung magtatagal yung mga bata doon. Sabi ni si Yayay, hindi sasama si Mama Dax, nakakapagod kasi. Papasyal ka nga, pero ganun pa rin, parang nandito rin sa bahay, saway ka ng saway. Hindi na lang tayo sumama, dito na lang po tayo sa tindahan. Mamasyal na lang sila pong mag-isa. Silang mag-isa? Mamasyal na lang po sila na hindi po ako kasama. Si Papa Bits ayaw sumama. Sabi ko sa kanya, sumama ka, maiwan ako dito kasi magbabantay ako ng tindahan. Sayang yung bumibili, sarado. Tapos yun nga, pag walang bantay,
kung ano-ano lang yung pinangunguha. So, sayang talaga yung yung bumibili. Tingnan ko si Shera kasi kanina muntik na naman yang saklamin. Ito, parang saklamin ba yun sa Tagalog, yung gusto na naman yang anuhin yung dalawang pusa. Buti na lang nakita ko. Sasakmalin na naman. Iwan ko kay Shera kung ano po yung iniisip niya sa yan. Tumitingin lang. Kasi naglalaro doon, nakikita doon sa salamin, sa sliding door. Binuksan, tapos naghahabol, nakalabas. Buti na lang nalingon ko. Tinatakbo na ni Shera. Sasakmalin na naman niya po. Si Chrisley naman mahawak. Hindi mahawakan kasi natatakot. Hindi naman siya kakagatin ng pusa. Kung Shera. Nakahiga na sana dito si Papa Bits kanina. Inano ng mga bata na sumama. Kasi walang sasakyan. At ayan. Nakaandar pa yung electric pan. Lahat bukas ang ilaw. Baka hindi sirado. Yung basura ano na lang po natin sa sako kasi bukas kalatnam naman ito. Kakalatin ni Sanya. Lagay na lang sa sako. Lagay. Tahimik ang bahay. Yung maingay sa amin dito, buong mag-araw si Duday. Tawa ng tawa. Sila ni siya yung magkasundo, magkalaro. Kasi si Chrislyn, iba naman yung sa kanya. Nasa computer lang siya. Yung dalawa yung makulit. Kung wala naman dito si Duday, wala naman si siyang kalaro. Sa akin yung nakadikit ng dikit. Taguan sila kaninang dalawa ni siya. Nakakatawa lang ako. Pag nakauwi si Duday, tahimik na talaga yung bahay. Tapos
Malaki na po yung pinag-iba ni Duday kasi nung una magpunta po siya dito, yung parang 3 years old pa lang siya. Hindi yan lumalapit kay Papa Bits. Tapos hindi yan sumasama sa amin kahit saang lakad kung hindi kasama yung yung papa niya. Ngayon naman malaki na yung pinag-iba niya dahil magpo 4 years old na po siya ngayong darating na April. Pareho kami April, ako 15, siya 24 yata. Ngayon malaki na po yung pinag-iba ni Duday. Siya po yung nangunguna pa sa tulad ngayon. Nakarinig lang, pareho lang kay Sia. Pag nakarinig na punta tayo mamaya sa ganito, ganoon, hindi makakalimutan, kukulitin ka. Siya pa yung nangunguna. Siya pa yung nagsasabi, Papa Bits tayo na, alis na po tayo. Yun, yung Papa Bits na naman, ayaw-ayaw pa. Sabi ko sa kanya, sumama ka na kay si Duday. Imagine ko lang kung anong ginagawa ngayon ni Duday doon sa plaza kasi noon pa yun nagsasabi na balik tayo doon sa Christmas, sa Merry Christmas, sabi niya. Kahapon natatawa po ako doon sa eskwelahan ni Sia dahil hindi naman po kami nakakapanood dahil maraming tao. Tapos hindi naman siya nakakapanood dahil natatabunan. Kinakarga ko siya, medyo mabigat si Duday. Sabi ko sa kanya, doon lang tayo sa room ni ate maghintay kasi sa kabilang room yung activities nila. Tapos nakakita po siya ng number 1 to 10. Alam niyang magbilang 1 to 10. Tapos yung 1 meron pong nakasulat na usa, yung dalawa duha, parang mother tank ba? Mother tank, tank. Usa, duha, tulo, 4, 5, unom. Marunong din siya. Tapos EBC, marunong si Duday. Kasi tinuruan po yan ng mama niya doon sa Tacloban. Ngayon medyo mama niya kasi nag-aaral, nabibisi. Yung nagbabantay doon kay Duday, yung bali lula din po niya. Ang kaso lang po, si Duday may mga auntie po na parang kaedad lang po niya. At dalawa. yung may auntie po niya na medyo matanda sa kanya ng 1 taon. Tapos may auntie po siya na pa niya, si Duday yung mas matanda. Yun minsan nababanggit niya si Mimi at saka si Mian daw. Mga auntie po niya yan. Halos magkasing laki po sila. Kapatid ng mama niya. Kasi natatandaan ko noon buntis yung mama ni Duday. Tapos yung mama ng yung balilula ni Duday is buntis din. Tapos nauna lang manganak yung lula, mga 1 buwan siguro. Tas sumunod naman yung mama ni Duday. Tapos namangha po ako pagka video call namin noon na si Duday sa Tacloban. Mayroong maliit na bata. Tinanong ko si Ronald niya, sinong bata pa na yun? Anak pa daw ko noon ng lula ni Duday. Kaya doon si Duday medyo hindi naman po napapabayan. Parang parang hindi naman kawawa. Parang lang, hindi napupukusan kasi yung mama estudyante nag-aaral, lalo na 3rd year college na siguro, siyempre busy. Yung nag-aalaga yung lola lang, tapos siyempre may inalagaan pa. Parang si Duday
nahuhuli, parang nabibehind ba asikasuhin ng ganun. Yun, sabi ko nga kay Ronald, bakit hindi ipunta lang muna dito sa sa Cebu si Duday. Tapos yung mama ni Duday, pinagsasabihan ko naman yun na pag walang magbabantay kay Duday, mo lang doon kay Rosan, ihatid mo lang. Nahiya naman yung mama ni Duday kasi meron naman inasikaso si Rosan, si Piyang, pero naman si Duday kay Rosan, close kasi nagisnan din ni sa Mighty. Kami na ko kasama ka ngadto akuan. Ha? Kasama ka ngadto ha sinulong. Ngadto. Hinihinon ni Gamay. Royal Labi. Bugnaw. Oh. Pila. 15. Pila tuang 111 no? Sila Clifford ato. Laag na sila. Oh. Ikaw naman yung lakat liwat. Ha? Yung meron kong tumuka. Wala nagsapatos. Umuli ka na lagyap. Paano yung tag? Tinilas. Hala. Saraw. 7, 10, 11. Oh. Awan. Kuan? Royal? Berangan. Yan, pag umalis tayo, wala. Sinsan naman, umuwi daw siya kasi magtutugtog sana sila. Tapos, pagpunta niya doon, nabad trip siya dahil parang prinang lang po siya. I-spooting pa naman siya nagpunta doon. Nakasapatos siya. Tapos yung yung kasama niya, nakatsinilas, tas nandun sa Pakals, kainan. Parang inano siya. Yun, parang nabadtrip po siya. Umuwi na lang. Bumalik kagad. Hindi na bumalik ulit. May ganun kasing mga kaibigan, no? Inaano ka? Ginojoke-joke. Ikaw naman seryoso. Tapos pagpunta mo doon, prank pala. Nakakainis naman ng ganon. Yun, nanggatas na lang. Oh, kung umalis tayo, wala. Ang ibang tindahan naman dito ngayong oras is sarado na. Dalawa lang naman na kami dito na yung isa may bukas pa naman pero maaga pa pang nagsasara. Ako lang yung matagal magsara or madaling gisingin dahil hindi ko alam kung nakakatulog ako or ano. Basta yung pakiramdam ko pala parang gising lang ako. Parang pakiramdam ko hindi ako natutulog.
Iwan ko ba guys? Sign na yata yan na nagkakaedad na tayo. Isos, nandito na yung namasyal. Hindi lang nagtsagal. Nandito na sila. Ano? Ha? Kung kanay? Hain? Ha? Ngayon nga to? Oh. Hai, ma. Ginugubo ni ate. Hai, ma. Mabalik pa ka mo. Andito na sila. Nag-iba yung bag. Tubig. Haba ni Duday. Wah! Tingnan niyo si Duday, man. Karga-karga. Ubog at urog. Lubog at! Ah, sinawas yan. Ha? Umakat. Lumakat ka mo? Nakain ka mo? Umakat. Hey, ano yung dinahasay ngay, guys? Ano nakuha? Ha? Kaya nung ako ning papakanan mo tim tablet. Bali man ako nagamit. Manigubay. Wari makit maglalamot na yung tablet. Nano man ini? Nautod man ini? Ate. Basta ko, yan, pag hindi ako kasama, walang ano, walang thrill. Kaya tas ako, barit di dia tindahan. Na ano ka ba? Daw, gidaw, tingnan nyo yung ano, yung Duday. Day! Shh! Uy! Hey guys, kunay guys. Kinasering pa ako nga. O kaya ada pera di na. Okay, umagi nga diyan, kuwan. Nandyan lang pala si Ronald sa labas, naghintay sa kanila kasi hiniram yung motor, ginamit nila. Hinintay lang po. Yun, hindi lang nagtagal yung pamasyal nila. Dahil alam ko yung ginagawa ng mga kiddos pag nandoon sa plaza. Takbo ng takbo. Yun nga, sabi ko kay Duday, yung nagbabantay din dun, lola lang po niya, pero meron pa siyang mga antina kasi parang magkasing edad lang. So yun, napunta naman po dito si Duday sa Cebu. Pinagpaalam ko naman po sa mama niya. Sabi ko sa kanya na pasyal lang muna dito papagbakasyonin. Uwi pa naman si Duday. Ngayon lang talagang busy po yung mama niya dahil yung pag-college, maraming activities, lalo na pag medyo malapit-lapit na mag-graduate, maraming mga activities din na nagaganap. Kaya ayun, yun, pumayag naman po siya na dito lang muna si Duday mga ilang weeks or ano. Yun lang, kung kailan gustong iuwi na si Duday. Parang nawiwili pa naman si Duday dito, at saka wala namang problema po kay Duday. Nawiwili naman po siya sa pagsasama, hatid sundo kay ate siya niya. Tapos sabi niya doon daw siya din mag-aaral sa sa eskwelahan ng ate siya niya. Nakahapon din parang masaya siya sa mga suot, nanonood sa mga suot ng mga bata kahapon na iba-iba.
lalong-lalo na yung ano, yung may army, tsaka basta cute tingnan kahapon yung mga ano, yung mga bata sa career dress nila kahapon. Yun si Duday na parang nawili din, duyan-duyan siya doon na halos hindi na niya pinahiram yung duyan doon sa mga bata sa plaza, na habang po kami is naghihintay kay Creslin kasi hindi na pinapayagan ni Mawalin na maglakad pauwi dahil meron na naman pong iwan kong totoo na nawala na bata, 6 years old. Tapos noong January 9 nawala, tapos nakita nung mga kahapon siguro January 16 ba yun, nakita, tapos wala ng ulo yung bata. Dito lang din daw sa Cebu nung iwan, parang hindi ko naman po na nababalitaan sa news, or hindi naman pa ako nakikinig sa news. Yun na lang sa Facebook, nakita ko din yung post na yun, nakita yung batang lalaki na edad 6 years old, na wala ng ulo, nakita. Iwan ko na naman kung ano po yung mga modus na yan na nangunguha na naman ng bata. Kasi nawiwili naman si Creslin maglakad pa uwi dahil meron po siyang mga nagiging kasabay or kasama na dito din po ang uwi. Kaya ayun, kahapon hinintay muna namin bago umuwi, hinintay namin si Creslin, kaya ayun na nawili si Duday doon sa duyan. Masaya po siya na nagduduyan. Tapos ngayon, iniwan na naman po siya ng papa niya dahil ng papa niya nagdi-disco sa sinulog. Dito naman siya sa akin tatabi. Si Duday. Ano, Day? Hi, anay, Day! Duday! Hi, anay! Hi, guys! Basta may cellphone lang, okay lang. So, ayan, guys. Good night po. Bye-bye muna. Thank you for watching po. Ayan, natapos din po yung ano natin. Nadugtungan din po yung ano natin, vlog kaninang umaga. Yan, thank you for watching po. Pasensya na po kayo sa vlog ko ngayon dahil yun, napapagod din yung ano nyo, yung mabalags nyo. See you in our next vlog, guys. Thank you for watching.